kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check nyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po, depende po sa season, may mabhaba, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din pong mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng 1 taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around, I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklayin mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung ano gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayat lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Wag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo o pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na natin isipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Attorney, yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually, surprise nga ako nung sinabi nyo, the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s at noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay dun nagsimula. Ayon sa research namin, dun nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero
nakasentro na sa persona niya, kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasa liksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Tarok, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edelito Sangco described there, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mere youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag nito, ibibigay niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakaptira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin Tarok Florano. Raldin Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, kuya mo ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawag na ako ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ng ma'am. investigation. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kaayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Ganyan. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito pa mi nagpuyo sa lungsod. So wala pa mi sa bukid, sir. So doon pa kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So noong time na yun, usapan ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko,
isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa Barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy. Itagalog mo Oh. para... Kung tayo ay pupunta ng Barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction sir sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga sir, yung tulay nga sir, nandito na yung level ng dagat eh. So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record yan sir ha? On record sir. Pero hindi yan napalabas sir sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Mon Gualvez, I don't know if TV5 ba siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, 3 yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Sia Teresa, based on the facts, 2017, walang nangyari ganoon, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. Dito po andito na po si Jeng Plaza, Mr. Chair. Sir, pwede. Please continue. Oh. Yeah, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Renz Kilario, actually, itong si Renz Kilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa gano'n, sir. Paano ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo na. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko mutuo nga, because nga siya si Mesiya, dili. Sir, pwede mo human ko, sir, sa akong istorya. Wait. Kaya 2019 mag sir, ano na itabo? Pagka December, sir, before December, sir. Tagalog. Before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kaayuhan. Sabi na plano kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019,
sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jeren Esquilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Sandali, sir, di pa ako Ah, tapos okay. magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa akin sir, personally sa bahay pag uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Personally. Okay, Sinabi yun yung sa tinatanong akin. ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. Senador Bato ni Jeren Esquilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung Sir, namatay Mr. Chair, so sir, taong 2019 po 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor, Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag nyo rin kay Jeren Esquilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento nyo, Senyor Aguila ang tawag nyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am, Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jeren Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala na nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi For nga the ako record, Mr. Chair. hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senior Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot ana, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi, sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman kung sa Bisaya pa, kung saan naman ngawa na may
bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Agila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Diyos kay ngano, usaray akong Diyos si Jesucristo na. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko mutuo nga, because kasi si Mesias, dili. Sir, pwede mo human ko, sir, sa akong istorya. Go ahead. Kay 2019, mag-sir, na tabo. Pagka December, sir, before December, sir, Tagalog. before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kaayuhan. Sabi na plano kayo ni? Sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Sandali, sir, di pa ako tapos magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa akin sir, personally sa bahay pag uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi yun yung sa tinatanong akin. ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. Senador Bato ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung Sir, namatay, Mr. Chair, so sir, taong 2019 po 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay Jerens Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko sa senior kasi yun yung scheme niya ngayon. Pero ang tinatawag ko sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi For nga the ako record, Mr. Chair. hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Okay, sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senyor Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot ana, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi, sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman kung sa Bisaya pa, kung saan naman ngawa na may